Mayong gabi mga kaigsunan, mga kapatiran. Magandang gabi po sa ating lahat at good evening. No? Good evening po sa ating lahat, sa ating pong mga manunood, taga-subaybay no? Sa iba't ibang dako po ng Pilipinas at sa iba't ibang dako po ng mundo na maabot po ng ating broadcast. Welcome po muli no? Dito po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, no, inaasahan ko po na nasa mabuti kayong kalagayan at sana ang Panginoon ay magbigay po ng blessing sa bawat isa. Um, Bago po tayo magpapatuloy mga kaibigan, mga kapatid sa ating pag-aaral, nais ko pong anyayahan kayo no, sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat, sa iyo pong paggabay sa amin sa buong araw. At muli po, Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay humihiling sa inyo na kami po ay gabayan sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na maintindihan ito at maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya po sa inyo. Itong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin, pati na rin ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa pag-aaral natin sa salita ng Panginoon, particularly po no, sa Book of Daniel and also the Book of Revelation. No, napakahalaga po mga kapatid, mga kaibigan na atin pong mapag-aralan ang salita ng Panginoon, no? Especially as we are drawing near to the close of Earth's history. No? Malapit na pong matapos yung history ng sanlibutan and we need to be ready mga kapatid, mga kaibigan upang ang lahat ng bawat isa po sa atin ay hindi po magulat at tayo po no, ay maging kabilang din sa tatanggap ng buhay na walang hanggan. Sa gabi pong ito mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At nung nakaraan pong episode, atin pong napag-aralan ang experience no, and conversion of King Nebuchadnezzar. No, kung paano po siya uh, nagkaroon ng karanasan na nagbigay daan sa kanya na makilala niya ang Panginoon, kilalanin niya ang Panginoon, sambahin ang Panginoon. No? At nakita po natin na the chapter 4 of Daniel no, was written by King Nebuchadnezzar na isa pong testimony no, or pagpatutuo ng kanya pong karanasan patungkol po no, sa conversion. At nakita po natin dito mga kapatid ang habag at pagmamahal po ng Panginoon na lahat po, no, wala pong pinipili ang Panginoon. Lahat po ay binigyan po ng pagkakataon na makilala siya at masamba no, bilang totoong Diyos. Makailang beses na po na sinubukan no, ang kanyang bayan sa pamamagitan po nila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Pasimula pa lang po no, nung sa Daniel 2 no, na sinubukan po sila. Muntik na po silang namatay no, dahil po sa decree na pinalabas po ni King Nebuchadnezzar na patayin ang lahat ng mga wise men. Ngunit sila po ay tinulungan po ng Panginoon at nakilala po no, ni King Nebuchadnezzar na merong Diyos na makapagbigay ng uh, vision no, or dreams, mga bagay na hindi po masukat, hindi po maabot ng mga tao. Ngunit wala pong imposible sa Diyos kasi lahat po no, ay kayang gawin ng Panginoon. Dito po sa ating time ngayon mga kapatid, no, sa ating pong pag-aaral, no, sa ating pong kasunod na episode, we will be studying about Daniel 5. No? At dito po mga kapatid, mga kaibigan, ay atin pong matutunghayan kung paano po nagtapos ang kingdom ng Babylon. No?
So pag-aaralan po natin mga kapatid ang Daniel 5 and it is the history of the fall of Babylon. At dito po mga kapatid, mga kaibigan, ay atin pong titingnan no, kung paano ba nagtapos yung kingdom ng Babylon. No? Kasi nga, ayon nga sa pinakita sa kay King Nebuchadnezzar sa kanyang vision in Daniel 2 na kasunod niya po, no? As the head of gold doon po sa image, meron pong kasunod na kaharian na mag-rule, no? At ito po ay symbolize ng silver. Thank you, Nak. Okay. So dito po mga kapatid, mga kaibigan ay atin pong titingnan no, kung paano po nagtapos ang Kingdom of Babylon. So muli po mga kaibigan, mga kapatid, makalawang beses po no, na naggawa ng decree si King Nebuchadnezzar laban po no sa uh, Panginoon, no, pagsamba sa Panginoon. And the first no na decree po ay yung sa Daniel 2 no na sila po ay muntikan ng mapatay ngunit nabigyan po sila ng chance, and then in the time of uh, sa kasunod po no ng mga panahon sa pamumuno ni King Nebuchadnezzar, siya po ay nagpatayo ng isang image at nag-decree din siya na ang lahat na hindi susunod sa kanya ay mamamatay, no? Susunugin. So makikita po natin mga kapatid no na napakarami pong pangyayari no na kung saan sinubukan niya po no na um, walain yung kaalaman po patungkol sa Panginoon. Ngunit nakita po natin mga kapatid, mga kaibigan na ang Panginoon ay nagbigay ng leksyon sa kanya kagaya po ng ating napag-aralan nung nakaraan na siya po ay na-convert, no? And he was able to acknowledge God, he praised God, he extolled God, no, at the end of his life. Okay, dito po tayo mga kapatid in Daniel 5, no, hindi na po ito si King Nebuchadnezzar, iba na pong king no, na naghari po sa Babylon, and it is during the time of Belshazzar, no? Belshazzar. So, wag po tayong mag-confuse kasi si Daniel, Belteshazzar po siya, no? Yung pangalan niya po ay Belteshazzar, ngunit itong si si King Belshazzar, no? Belshazzar lang po at walang Belti, no? So ito pong si Belshazzar mga kapatid, no? The king that made sabi po dito Daniel 5 verse 1, Belshazzar, the king made a great feast to 1,000 of his lord and drank wine before the 1,000. No? So gumawa po ng isang fiesta, no, or celebration itong si Belshazzar mga kapatid, no, isa pong celebrate. Nag-inuman po sila, pinainom niya po, no, pinakain yung kanyang mga 1,000 of his lords. And in verse 2, Belshazzar, whilst he tasted the wine, commanded to bring the golden and the silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king and the princess, his wives, and his concubines might drink therein. So sa time na ito mga kapatid, siguro sa sobra niya pong kalasingan, no, gusto niya pong uminom ng wine, no, ng alak, gamit po yung mga gamit sa temple, no, ng Panginoon in Jerusalem. Yung mga vessels po na silver and gold na mula po sa temple ng Jerusalem na kinuha po ni King Nebuchadnezzar at dinala po doon sa Babylon, doon po gusto ni Belshazzar, no, na uminom, no? At ito po ay kalapastangan sa harap po ng Panginoon kasi isa pong pagkukutya, no, sa mga bagay na pag-aari po ng Panginoon.
Daniel 5 verse 3, Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God, which was at Jerusalem. And the king and his princes, his wives, and his concubines drank in them. They drank wine and praised gods of gold and of silver and of brass, of iron, of wood, and of stone. So minom po sila doon mga kapatid at sila po ay nagbigay po ng praise doon po sa kanila pong sinasamba na mga Diyos na gawa po sa pilak, gawa po sa kahoy, gawa po sa bato. Kung inyo pong makita ito mga kapatid, kung maalala nyo po yung atin pong napag-aralan sa nakaraan, in the time of Sennacherib, yung king of Assyria, kinutya niya din po yung Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung ating tatandaan at atin pong bulay-bulayin, na itong mga kingdoms na ito ay binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon na sila po ay magbigay pugay sa Diyos. Makilala ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal. Ngunit kung sila po ay darating sa punto na kanila na pong i-reject ang Panginoon to the point na yung rejection nila ay umabot na po sa pagkukutya, then the Lord will do His judgment. Kung maalala po natin sa time po ng Israel, kung atin pong balikan yung time ng Israel, kinutya po nila yung Panginoon. Hindi po nila pinakinggan si Jeremiah. Jeremiah was the prophet during the time na sinalakay po yung Israel, ang Judah ng Babylon. And we have also the time, na itong si Sennacherib ay kanya pong kinutya ang Panginoon at binigyan po ng judgment. 185,000 of his soldiers pinatay po sa isang gabi. At makikita po natin mga kapatid, mga kaibigan, na itong Babylon dumating din po sa punto na kung saan wagas at umapaw na po yung kanilang kasamaan na kinutya po nila yung Panginoon. Binastos po nila yung Panginoon sa pamamagitan po ng paggamit ng mga bagay that belongs to the temple of the Lord doon po sa kanilang pagpipiyesta. Kaya makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that maliban dito na uminom po sila lahat po, isa po itong insulto mga kapatid, isa po itong blasphemy laban po sa Panginoon because they are showing their power. Hindi natin mawari mga kapatid maintindihan na itong si King Nebuchadnezzar ay nagbigay na po ng witness patungkol po sa Panginoon. Ngunit parang itong si Belshazzar ay hindi naka-learn, hindi po siya natuto sa karanasan ng kanyang ama. At siya po ay nagmataas sa kanyang sarili. At nakita po natin na habang kinukutya po nila yung Panginoon, they are also praising their gods of gold, of silver, of brass, and iron, and stone. Sa patuloy po na verses mga kapatid, makikita po natin Daniel 5 verse 5. In the same hour came forth the fingers of man's hand and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. So bigla po na may lumabas na kamay. At yung kamay po ay nagsulat doon sa kanila pong wall, Then the king countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosed, and his knees smote one against another. Alam niyo ito mga kapatid, mga kaibigan, itong tinatawag na kamalayan, na alam niya po na kinukutya niya yung Panginoon. Ngunit gusto niyang ipagmataas yung kanyang sarili. Ngunit nung nakita niya po yung kamay na nagsulat po doon sa wall mga kapatid, bumagsak po siya, the joints of his loins, na bumagsak po siya at yung kanyang
mga tuhod ay nagsasampukan sa sobrang kaba at panginginig. At nakita po natin mga kapatid that in verse 7, the king cried aloud and bring the astrologers, the Chaldeans, the soothsayers, and the king spake and said to the wise man of Babylon, whosoever shall read the writing and show me the interpretation thereof shall be clothed with scarlet and have chain of gold about his neck and shall be the third ruler of his kingdom. No? So ito po yung decree no ni Belshazzar mga kapatid. Kung sino man ang makapagbasa nung nakasulat sa wall, bibigyan niya po ng reward, no? And he will become the third ruler of the kingdom. No? Kasi itong sa time ni Belshazzar mga kapatid, supposedly yung kanyang papa or yung kanyang tatay ay maging king, no? Ngunit yung kanyang tatay ay gusto po, no, na mag-concentrate doon po in religion. Kaya po siya ang naging ruler, no, the second ruler in the kingdom. And kung meron po, no, na magiging makabasa po nito at bibigyan niya po ng reward na maging third ruler of the kingdom. So makikita po natin mga kapatid, mga kaibigan, Daniel 5 verse 8, sabi po dito, then came in all the king's wise men, but they could not read the writing nor make known to the king the interpretation thereof. So ito na naman yung sitwasyon mga kapatid na hindi na naman nila maintindihan. No, kung maalala po natin, yung una pong dream ni King Nebuchadnezzar patungkol sa image, wala din pong nakaalam. Wala pong makapagbigay, no, ng vision or ng dream ng king, especially the interpretation. At nung time po na naginip muli, no, si King Nebuchadnezzar patungkol po sa isang kahoy, wala rin makapagbigay ng interpretation. And during this time, no, sa time ni Belshazzar mga kapatid, sila po, no, ay hindi po makaintindi, hindi po nila mabasa, hindi po nila maintindihan yung nakasulat sa wall, no? Then was the king Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were astonished. Now the queen, by the reason of the words of the king and his lords, came unto the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever, let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. So napasugod po yung reyna mga kapatid dahil po, no, sa nangyari doon po sa banquet hall ni Belshazzar, no? At sinabi po ng queen na wag kang, let not this thing trouble thee, no? Daniel 5 verse 11, there is a man in the kingdom in whom the spirit of the holy gods, and in the days of thy father light and understanding and wisdom like the wisdom of gods was found in him, whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say, thy father, made master over the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers. So makita natin dito mga kapatid na pinakilala po, no, ng reyna, pinaalala po ng reyna doon po sa kay Belshazzar na meron pong isa, no, na ginawa po ni King Nebuchadnezzar na leader, no, or chief ng mga magicians, ng mga astrologers, ng Chaldeans, ng soothsayers, no? At ito po, no, ang si Daniel, no? Sabi po dito sa verse 12, for as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams and showing of hard sentences and dissolving of doubts were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. So sinabihan po ng queen, no, itong si King Belshazzar, na ipatawag niyo si Daniel, no, at sasabihin niya sa iyo ang interpretation ng nakasulat nito. So makikita natin dito mga kapatid that in Daniel 5 verse 13, no, then Daniel was brought before the king. And the king spake and said unto Daniel, Art thou Daniel, which art the children of captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry? I have even heard of thee, that the Spirit of God is in thee,
and that the light of the understanding and excellent wisdom is found in thee. And now the wise men and the astrologers have been brought in before me, that they should read this writing and make known unto me the interpretation thereof, but they could not show the interpretation of the king, no, of the thing. So makikita natin dito mga kapatid na tinanong, no, kinausap po ni King Belshazzar itong si Daniel, at tinanong siya, no, kung siya ba yung Jew, no, na nakapagbigay ng tulong doon sa kay King Nebuchadnezzar patungkol po, no, sa mga dreams. At makita natin dito mga kapatid in verse 16, and I have heard of thee that thou canst make interpretations and dissolve doubts. Now if thou canst read the writings and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet and have chain of gold about thy neck, and shall be the third ruler in the kingdom. Napakalaking offer po, no, ang binigay po sa kay Daniel bilang reward sa napaka-importante pong bagay na kung saan hindi po mabasa, no, hindi po mabasa ng king kung ano ba yung nakasulat doon. Kahit yung mga wise men, mga kapatid, hindi po nila mabasa yung nakasulat doon, hindi po nila maintindihan. At makita po natin mga kapatid in verse 17, then Daniel answered and said before the king, let thy gifts be to thyself, and give thy rewards to another, yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. No? So sinabi ni Daniel na hindi ako interesado, no? Sa'yo na lang yung reward ng mga iyan, no? Babasahin ko pa rin ito at ibibigay ko sa king kung ano ang ibig sabihin nito. Verse 18, O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom and a majesty and glory and honor. And for the majesty that he gave him, all the people, nations and languages trembled and feared before him, whom he would slew, and whom he would keep alive, and whom he would set up, and whom he would put down. No? So, ito po mga kapatid, no, na sinabi, no, pinaintindi, pinaalala po ni Daniel kay Belshazzar mga kapatid na ang Panginoon mismo ang nakipag-usap dati, no, sa kay King Nebuchadnezzar, no, sa pamamagitan po ng mga dreams, no, na talagang yung glory, majesty, honor, no, ay binigay po sa King Nebuchadnezzar, no. Pero po ito ay hindi po pinahalagahan, no, ni King Belshazzar. At sabi po dito sa kasunod, verse 20, but when his heart was lifted up and his mind hardened in pride, he was disposed from his kingly throne, and they took his glory from him. And he was driven from the sons of men, and his heart was made like unto the beast, and his dwelling was with the wild asses. They feed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that he appointed over it whomever she will. No? Or he will. So makita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, na pinaalala po ni Daniel sa kay King Belshazzar ang patungkol po sa karanasan ni King Nebuchadnezzar, no, nung time na siya po ay ginawa pong hayop ng Panginoon. For 7 years mga kapatid, no, kagaya nga po ng ating napag-aralan nung nakaraang episode, na for 7 years naging hayop po si King Nebuchadnezzar hanggang kanya pong kinilala ang Panginoon. Pinaalala po ito, no, ni Daniel sa kay Belshazzar, and in 22, and thou his son, O Belshazzar, had not humbled thine heart, though thou knewest all this. Alam na alam pala ito ni King Belshazzar mga kapatid, yung karanasan po ni King Nebuchadnezzar. Pero nagpatigas po siya ng kanyang puso, no? Sa halip na kanya pong sundin
ang kanyang ama na nagsamba po sa Panginoon, siya po ay naglapastangan sa Panginoon, kinutya niya po yung Panginoon, uminom siya doon sa mga bagay na ginagamit po sa templo, kasama pa yung kanyang mga asawa, yung kanyang mga concubines, no? At ito po ay paglapastangan sa Panginoon. And in verse 23, but hast lifted up thyself against the Lord of heaven, and when they have brought the vessels of his house before thee, and thou and thy lords, thy wives, and thy concubines have drunk wine in them, and thou hast praised the gods of silver, and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know, and the God in whose thy hand is breath is, and whose are all thy ways hast thou not glorified. So ang ginawa po ni Belshazzar, mga kapatid, no, na sa halip na kanya pong pasalamatan ang Panginoon, sa halip na kanya pong purihin ang Panginoon, ang ginawa niya po, mga kaibigan, mga kapatid, kanya pong kinutya ang Panginoon. No? Na sa halip na siya yung pasalamatan, ang kanya pong pinasalamatan ay yung gods of silver and gold, brass, iron, and wood and stone. No? Hindi ba yan ngayon din, no, na naging karanasan or naging kaugalian ng mga tao, mga kapatid, na sa halip na yung Diyos ang pinapasalamatan, ang ginagawan po ng pagpapasalamat ay yung mga images, yung mga statwa na hindi po makarinig, hindi po makakita, wala pong buhay. Ginawa lang po ng tao, nilagyan lang po ng pinta. No? Ito po ay hindi po kaaya-aya sa harap po ng Panginoon. Dumating po sa punto na ito, sila King Belshazzar. No? At ang nangyari po, mga kapatid, sabi po dito, nandito po yung interpretation, Daniel 5 verse 24, then was the part of the hand sent from him, and his writing was written. And this is the writing that was written. So binasa na po ni Daniel, mga kapatid. Ito po yung nakasulat, many, many tickle up her sin. No? So ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Daniel 5 verse 26, sabi po dito, this is the interpretation of the thing. Many, God hath numbered thy kingdom and finished it. So, inisip na po ng Panginoon, no? Binilang na po ng Panginoon yung kanyang mga araw at tinapos na po, tickle, thou art weighed in the balances and art found wanting. So, tinimbang po siya ng Panginoon, sinukat po siya ng Panginoon, at nakita po na meron po siyang kulang. Peres, thy kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Agad-agad po, mga kapatid, sa time na iyan, no, na binigay po yung decree, nakita po nila King Belshazzar, no, sa time na iyan, kasi nag-party-party po sila, mga kapatid, nakalimutan po nila na isara yung gate, no, ng syudad. At nakita po, mga kapatid, na sa panahon na iyon, inatake na po sila ng Medes and Persians. Yung Persia po, mga kapatid, in our modern time, no, ang pangalan po ng Persia sa ating panahon ngayon is yung bansang Iran. Sila po yung tumalo, no, sa Kingdom of Babylon during the time of King Belshazzar. So bumagsak po, mga kapatid, Daniel 5:29, then commanded Belshazzar and clothed Daniel with scarlet and put a chain of gold about his neck and made a proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom. In that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. No? So sa gabing iyan mismo, mga kapatid, mga kaibigan, pinatay po si King Belshazzar. At sa time na iyan po, mga kapatid, and Darius the Median took the kingdom, being about 62 years old. 32 years old po, mga kapatid, no? 62 years old, no? 60, meaning
1 score is equivalent to 20 years. 3 score, so 3 times 20 is 60. And then we have 2 years old, no? So 62 years old si Darius during this time. Si King Darius, inatake niya po yung Babylon at nakuha niya po yung kingdom ng Babylon, no? So kasunod po nito mga kapatid, mga kaibigan, sabi po dito, no? Isaiah 45 verse 1, Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden to subdue nations before him, and I will loose the loins of the king, to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. And I will go before thee, and make thee a crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass, and cut in asunder the bars of iron. No? So makita natin dito mga kapatid, na sa aklat po ni Isaiah, 150 years bago po pinanganak si Cyrus, no? Kasi dalawa po yung umatake po, Medes and Persians, no? King Darius at kasama niya po yung kanyang nephew, no, na si Cyrus the Great, no, na he was also the one, no, in that is written in Isaiah. Isipin niyo po mga kapatid, Isaiah 45, 150 years bago po pinanganak si Cyrus, pinangalanan na po ng Panginoon si Cyrus at kung paano niya tatalunin ang Babylon. No, sa pamamagitan lang po, iiwanan po siya ng Panginoon ng two-leaved gates. Alam niyo po yung ginawa po ng Medes and Persians, mga kapatid, no? Nilihis lang po nila yung Euphrates River na umaagos po doon sa Kingdom of Babylon. At doon po sila dumaan, mga kapatid, nakalimutan po nilang isara. And during that time, no, nakapasok po sila sa Kingdom of Babylon. Nakuha po nila yung Kingdom of Babylon. Bumagsak po yung Babylon at napasakamay ng Medes and Persians. 45 verse 3, And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of the secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which calleth thee by thy name, and am the God of Israel. For Jacob my servant's sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name, and I have surnamed thee, though thou hast not known me. Alam niyo po, napaka-amazing po ng ating Panginoon, mga kapatid, na parang kinakausap niya po si King Cyrus, no, sa kanya pong misyon. 150 years bago po siya pinanganak, pinangalanan na siya ng Panginoon. Sinabihan na po siya ng Panginoon, no, na tinawag siya ng Panginoon, siya ang nagpangalan sa kanya kahit hindi niya pa kilala yung Panginoon. Pinangalanan na po si King or si Cyrus the Great, no? So makita po natin dito, mga kapatid, na may hangganan, no, ang kingdom. Kagaya nga po ng pinakita sa kay King Nebuchadnezzar, may hangganan. Kaya dito po, no, sa atin pong napag-aralan sa ngayon, mga kapatid, nakita na po natin that kung ang head of gold represent, the head of gold is yung Babylon, no? Ang kasunod po noon na kingdom, mga kapatid, ayon po sa ating napag-aralan ngayon, is the Kingdom of Medes and Persians, or the Medo-Persia. Na sila po yun, mga kapatid, ang pumalit, sila po yung nakakuha sa Kingdom of Babylon. There are 4, no, kingdoms na mag-rule po sa sanlibutan. And this is not just a theory and not just a fantasy, mga kapatid. This is recorded in the history. No? Recorded po ito ng history na ganitong sequence talaga yung mga empire na naghari po dito sa sanlibutan. Kaya makikita po natin, mga kapatid, napaka-accurate ng prophecy na ibinigay po ng Panginoon. So we have already the 2 kingdoms, Babylon, tapos ngayon we have the Medo-Persia. Sa susunod po na pagkakataon, mga kapatid, titingnan po natin kung ano ba yung ginawa, no, ng Medo-Persia, ano ba yung karanasan ni Daniel
sa panahon po ng pamumuno ng Medo-Persia, mga kapatid. At titingnan po natin kung ano ba, no, ang ginawa din ng Panginoon na pagpapakilala dito na naman, no, sa bagong um, mga hari, no, from different place, no, na Medo-Persia. Nag-take over po sila doon sa Babylon, at makikita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, kung paano po, no, binigyan ng pagkakataon ng ang mga tao na ito na makilala siya at purihin siya, no. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makilala siya, mapag-aralan ang kaniyang mga salita upang ating masamba, upang ang ating papuri ay mapunta sa kaniyang, mga kapatid. Ngunit nasa atin po, no, kung tayo ba ay tatanggap, nasa atin po kung atin bang sasarahan ang pagkakataon na iyon, baliwalain ang pagkakataon na iyon hanggang dumating po tayo sa punto, mga kapatid, na mapupuno po or magtatapos po yung pagkakataon na ibibigay po ng Panginoon sa atin. No, kagaya po ng mga kings na atin pong napag-aralan, they have fallen because they forget to praise God and to uplift God. Instead, sila po ay nagmataas sa kanilang sarili. May the Lord bless us, mga kapatid, mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral sa mga oras na ito. At bago po tayo magtatapos, nais ko po kayong anyayahan, no, sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na pinagkaloob po sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita na iyong binigay po sa bawat isa sa amin, na ito po ay nagsilbing dagdag kalakasan, inspiration sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi kami magmataas sa aming sarili, na kayo po ay aming kilalanin, sambahin, habang kami po ay meron pang pagkakataon. Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng totoong pagsisisi, na malinisan po ang bawat isa sa amin, at magkaroon po kami ng pamumuhay na sang-ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, kayo din po ang mag-bless sa aming mga viewers, kasama po ang kanilang pamilya, na sila po ay maging safe sa mga oras na ito, na mailayo po sila sa kahit anumang kapahamakan. Ganon din po, Panginoon, sa mga nakaranas ng mga trahedya, mga pagsubok, kayo din po ang mag-protect sa kanila, lalo na po sa mga kapatiran na nasa Los Angeles. Panginoon, kayo din po ang mag-protect sa kanila, na mailayo po sila sa kalamidad na nangyayari noon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng mahimbing na tulog at maging safe po kami sa gabing ito. Mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan at sa mga taong masasama. Protektahan niyo po ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo din po kami, Panginoon, sa aming kasalanan na nagawa laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po namin matatanggap sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli po, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong subaybay sa ating programa sa mga oras na ito. Magpapatuloy po tayo, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon bukas, no, kung loloobin po ng Panginoon na hindi po tayo magkaroon ng mga aberya, no. We will continue to study the words of God, mga kapatid, kasi napaka-importante po ito, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita na ating napag-aralan. At bago po tayo maghiwalay, no, sa gabing ito, nais ko pong batiin ang ating mga viewers, no, sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse. Ganun din po kay Brother Ivan Ray, sa aking mahal na ina, kay Julie Gustilo Wanse. Ganun din po kay Sister Idrlin Sambahon. At ganun din po kay Sister Josephine Balino, Maria Esmeralda del Rosario, kay Sernio Rhea, at ganun din po kay Adila Pulig, Brother
Junrey Sakal, Brother Obey Salazar, Brother Wendell Dumandan, at kay Tita Cherry Roa. Ganun din po kay Ninang Rosabelia Indubingo, kay Brother Andy Salibio Bachicha, Jermel Gwen Lapitan, Liblosis, Rose Padonat Sacro, at ganun din po kay Sister Gliceria Rillermo. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa inyo pong pagsubaybay no, sa atin pong programa sa mga oras na ito. At nais ko din pong i-greet no, ang ating mga kapatid, si James Bibi, ganun din po, no, si Kitts Martinez, kay Peter Grace Gustilo Bunggak, kay Brother Romnick, kay Murphy Tunog, ganun din po kay Brother Jericho Wanse, at Angel Gaspan Mandresa, Fresco Magtuba, Sancho Mata, James, tapos na po, James P. So, maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon no, na atin pong titingnan mga kapatid kung ano ba ang mga kasunod na mga pangyayari no, in the book of Daniel. May the Lord bless us and may God keep us safe. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen.